Propesor sa universidad, nanawagan na. Lubha kaming nababahala doon sa mga moves na i-dismiss yung impeachment case laban kay Vice President Duterte kahit hindi pa man nakakakita ng isang testigo o ebidensya yung Senado. Noong na-file pa lang ng Ito mga kababayan, yung una sa UP College of Law po yun. Ito naman si political analyst and criminal lawyer. Ayan. House of Representatives, yung articles of impeachment noong Pebrero. Dapat nagsimula na yung trial na ito. The Senate is duty-bound to convene the impeachment court. Kaya nga Responsibilidad po namin yan. Ang panawagan po natin sa Senado, huwag nyo na kaming bulahin, idiretso nyo na. Nasisira ang reputasyon ng Senado eh. Tama. Pero all this would have been avoided kung noong February 5 natanggap ng Secretariat yung articles of impeachment. Ang dapat ginawa ng leadership ng Senate, ni-refer sa floor. Parinig natin sa Senado, mga Senador. Be our representatives, di ba? Hold the powerful accountable. It's the duty of the Senate to try the case as a trial court because the people are entitled to be protected from public officials who have betrayed the public trust. The contents of that draft resolution. This is clearly unconstitutional. Sabi ng ating konstitusyon, ang katangi-tanging ahensya ng gobyerno na maglilitis at maghahatol sa isang impeachment ay ang Senado. Dapat gampanan nila yung mga trabaho o tungkulin na iyan bago sila magbasura. Dapat kasi mga kababayan, tanggalin na yung Senado eh. Kasi mas maganda pa nga gumalaw ang Congress eh, kaysa si Senate. Sa totoo lang, kung Congress lang ang pagbabasihan, matagal lang na-impeach si Sara, matagal lang na-convict. Bakit kasi may Senado-Senado pa? Di ba? Tawid talaga ito ng 20th Congress at nakita ko na kasama sa mandato ng Senado na ituloy-tuloy ang hearing ng impeachment court dahil ito ay isang continuing body. Under the Constitution, the moment the Senate receives the impeachment complaint, they should try it forthwith, meaning immediately. Ngayon lang ako nakakita ng bola na dinidribble ng 4 na buwan. These delays are no longer procedural. They are... Alam niyo, ang galing-galing ni talaga, Senador Risa Hontiveros. Ngayon lang ako nakakakita ng bola na dinidribble sa 4 na buwan. Saan kaya anong laro kaya yun na magliga ka 4 na buwan bago matapos? Instructions. We are being deprived of time. Pinaglalaroan ho ng ating mga politiko ang karapatan ng taong bayan. Talagang malinaw na itong nangyayaring ito ay paglabag sa ating konstitusyon, pagtalikod ng Senado sa kanyang tungkulin. At yung Senado bilang legislative body, wala silang business para mag-render ng desisyon sa articles of impeachment na tinransmit ng House of Representatives. Wala siyang authority, kaya usurpation ang nangyayari. Ang impeachment po ay constitutional process na kailangan po natin sundin. Kung papatayin po nila ito, is basically unconstitutional na dapat po ang mga tao lumaban para dito. Hindi po kami mananahimik dito. Hindi ko yan balak talikuran. It's time to follow the rules and start the process forthwith. We have to be vigilant, stay alert. On June 11, Ang konstitusyon ang siyang Biblia ng bayan. Ang mga senador na sumasang-ayon na huwag litisin, itago, ibaon, idribol ang impeachment na ito, kayo ay kasama na nagkakasala sa panonokhang hindi lang ng buhay, pati ng buong bayan. Hold the DP accountable. Huwag natin tigilan yung mga senador. Kung may magkakurakot naman ulit, may gagamit na naman ng confidential fund, kung may magtatrata na naman ka presidente, kasalanan yun ng Senate, kung di nila ililitis yun. Ikaw, makikilaho ka ba o manatiling walang pakialam? Mga kababayan, hindi ako papayag. Aakyat ako sa stage sa June 11 at sabihin ko, putang ina niya, dagdagan pa niya. Diba? Hindi mangyayari yon. Puko Chan, my hurricanes. Ayan, Miguel, shoutout po sa yung di ko magets how cheese is so very unbothered. Sabi ni Puko Chan. Maraming salamat po sa yung super chat. Thank you so much po. Diba? Sa totoo lang mga kababayan, hindi ba po pwedeng tanggalin na lang yung Senado at iiwan na lang yung Kongreso? Kasi bakit? Mabilis ang gawa ng Kongres eh. Aktibo itong mga congressman kaysa sa Senado. Kasi ganito mga kababayan. Ito kasing kung sa lokal lang ito, Senado at Kongres, para itong barangay kagawad at city councilor.
Di ba? Parang ganun sila. Merong barangay chairman, merong barangay kagawad. Merong mayor, merong city councilor. So, tignan ninyo hindi ko lalahatin pero subaybayan ninyong mabuti. Pag may gulo sa barangay, unang tatakbo tanod. Pagdating ni tanod, pupunta si chairman. Pagdating kay chairman, pupunta ang pulis. Nasaan ang kagawad? Diba? Pagdating sa mayors, kapag may problema, si mayor at si vice mayor ang gumagalaw. Si city councilor, nga. Di ba? Kasi, parang pare-pareho lang naman ang trabaho ng Congress at Senate. Aanhin pa, magtiis tayo magkaroon ng Senado, kung lahat naman, di ba? Kung lahat naman, kadalasan doon, kakampihan ang kapwa nila politiko kasi inindorso sila. Di ba? Bakit ka magtiis na magkaroon ng senador or senado kung wala din namang kwenta? Hindi ba pwedeng i-abolish na lang yan? Kung ako lang talaga presidente ngayon, palpak ka, putang ina mo, lumayas ka. Umalis ka dito sa Pilipinas. So ito, 10 million, lumipad ka sa ibang bansa. Doon ka na, mag-ano ka na, na-asylum ka na. Huwag ka nang umuwi. Dapat ganyan ang batas sa ating bansa eh. Pag ikaw, barumbado ka, hindi ka kayang kontrolin ng batas, lumayas ka, black ka na dito sa Philippines. O, doon ka kung saan ka lumipad. O ito, 10 million, lumayas ka. Ganon lang. Di ba? Kasi, bakit ka magkamintinar na ganyan tao? Ganyan politiko. Pero minsan din mga kababayan, ito din ang nasa isip ko eh. Minsan kasalanan din ng mga Pilipino ito eh. Bakit? Alam nyo namang tanga yan, alam nyo namang bobo yan, binuto nyo pa. Di ba? Ma'am Araya Meli, maraming salamat po sa yung super sticker. Thank you so much po. Di ba? Bakit? Diyos, kasalanan din ng mga Pilipino to eh. Alam mo, sa totoo lang, kung ang mga Pilipino hindi lang din tanga, yung ibuto natin to, bakit? Nakatira sa hasyenda natin yan eh. Ang tinira natin, hasyenda niyan, buto natin. Ibuto natin to, bakit? Maganda asawa niyan. Magaganda ang mga bags. Yung tumatakbo-takbo sa daan doon sa Europe, nagpa-picture-picture eh. Maganda yan, artista noon. Maganda yung damit. Dior, Bulgari. Ibuto natin yan. Ito. Ibuto natin presidente sa 2028. Bakit? Yung tatay niyan, pumatay ng 30,000 ka-adik. Di ba? Yan ang sakit din ng mga Pilipino eh. Ito! Ibuto natin! Bakit? Magaling manuntok yan. Pak. Para sa'yo. Ang laban na to. Ibuto natin! Bakit? Magaling na politiko yan. Magaling manuntok yan. Pag nanalong senador yan, pag susuntukin yung senado niyan. Nanalo nga. May nangyari ba? May sinuntok. Sir Lito D. Torres. Mahilig lang sa sikat mga Pinoy kahit walang alam sa trabaho. Kaya nga, Sir Lito D. Torres, di ba? Totoo yan. Ang hilig nila ganyan. Alam nyo, kung meron man kayong iboto, pag sa Senado, sa Kongreso, iboto ninyo yung mga matatapang. Yung mga may paninindigan. Isa na dyan si Luke Espiritu, iboto nyo yan. Si Heidi Mendoza, nakalimutan nyo, anti-corruption yun. Bakit hindi binoto ng tao? Kasi tinulungan ng mga politiko. Huwag niyong ipanalo si Heidi Mendoza. Bakit? Mabibisto tayo. Baka mabalik pa ang batas na bitay. Iboto ninyo yung magaling na action star. Mga tol, may mani pa ba dyan? Anyari? Mga tol, sama ko si Daig, tol. Pero huwag niyo kong ihanap sa huwag niyo kong iharap sa media kay puta, hindi ako marunong English, tol. Katulad si Lito Lapid, nakita lang sa Batang Quiapo, akala ganun din sa Senado. Kaya nga, di ba si Lito D. Torres? Parang si Diwata. Papasok sa Bindor party list. Tapos akala siguro ni Diwata, pag nanalo siya doon, magluto siyang pare sa Senado o sa Kongreso. Nako. Alam niyo, sa totoo lang, iboto ninyo yung may mga pinag-aralan. Willie Rebillame, tsaka na ako gagawa ng batas kapag nanalo na ako. Puka ng ina, ang Senado, hindi yan will of fortune.
Hindi yan boom tarat studio. Na? Kaya minsan din kayo, mga Pilipino, magbago na tayo, oy. Diba? Aanhin niyo yung, ang sarap-sarap ng puki ko, ang sarap-sarap. Ang puki ko ay masarap, ang sarap-sarap. Diba? Ay, buboto niya, ang puki ko na masarap. Ay, putang ina. Diba, Mamirian Susuke? Tikmanin niyo ang puki ko, masarap-sarap. Ay, putang ina. Tahimik lang sa umpisa. Pwede mo akong yayain. Ay, naku, tigilan niyo nga ako. Hirap sa inyo. Baka pag sinabi ko, anak ako ni Gwen Garcia, baka iboto niyo rin ako. Diba? Alam mo, sa totoo lang, tama man yung sabi ni Sarah sa Hong Kong. Yung sabi ni Sarah sa Hong Kong, tama yun. Sabi niya, hindi porket anak ako ni Duterte ay iboto nyo na. Tignanin nyo yung nagawa. Hindi ninyo basihan yung apelyido. Aanhin mo yung apelyido kung wala namang ginawa tapos sasayaw lang ng budots. Ba't Adan? Ba't Adan? Tignan mo si Rubong Revilla. Hindi kumagat ang budots. Mamadit ito, maraming salamat sa yung super sticker. Thank you so much. At kay Ma'am Midnight, hilo po dyan. Di ba? Hindi kumagat ang budots. Lumang tugtugin. Ang budots, malakas lang yan sa Saudi. Mahilig sa budots sa Australia. Maraming budots sa bar. Yung budots, malakas lang yan sa Pattaya, doon sa Thailand. Hindi na. Yan sabi ni Sarah. Hindi porke tatay ko si Duterte, uupo na lang ako, wala ko sasabihin, doon sasayaw na lang ako sa harapan ninyo. Gagano na lang ako doon. Ay, Diyos mio, Marimar. Alam ninyo, hindi porket anak ako ni Duterte ay iboto nyo na. Tignanin nyo. Ganun siya magsalita. Mr. Chair, she may not like. Di ba, Ma'am Midnight? Alam nyo, sa totoo lang, hindi na kasi tayo kailangan ng sibil. Mga matatanda na tayo, may mga edad na tayo. Huwag na nating iboto yung katulad kay Alex Gianan na bumoto kahit alam na niya, babatuhin ka lang damit, iboto mo na kasi may damit. Bakit? Yung damit ba nun, sa loob ng 3 taong paninilbihan nila, mabubusog ka doon? Yung bibigyan ka ng spam na dilata, tapos 3 kilong bigas, iboto mo na. Bakit? Yung 3 kilong bugas, kaya mong i-accumulate yon sa loob ng 3 taong paninilbihan na bigiging mayor? Hindi! Di ba? Ma'am Ims Maka, mega love shoutout po. Hi, Diyos ko, Ardian, mega love shoutout po. Ma'am Merlit de la Cruz. Shoutout kay Aimee, the boat into river, sabi ni Madara. Di ba? Ay, Diyos ko, tigilan niya. Hindi ngiwi si Aimee. Ganon yun sa Aimee, Gusto ko talaga. Ma'am Lucy Vargas, maraming salamat sa yung $8 super sticker. Ganon sa Aimee. Hindi yung ngiwi. Ganon yun, Oo, ma-midnight. Naku, noon pa ako matalino, ma-midnight. Kaya nga, tumiwalag ako sa grupong Alaga ni Kulaong. Ay, nako. Bibigyan ka lang ng 1,000, iboboto mo na. Bakit? Yung 1,000, kaya mong budgetin yun sa loob ng 3 taong paninilbihan nila, pagiging senador, pagiging mayor? Hindi. Diyos ko. Tandaan ninyo sa 20 pesos pa lang na ibigay ni mayor habang eleksyon. Pag itutal mo yan kung ilang tao kayo, milyones yan. Kapag nanalo yan, babawiin niya yan. Diba? Ako, okay lang sa akin, iboto mo ako, Kent. Basta 10,000 a month. Para sure. Nanalo ka, may 10,000 ako monthly. Hanggang matapos ang termino mo, may 10,000 ako. Mahirap kayo, 5,000, loob ng 3 taon? No way. Diba? Boto kita, Mayor, 10,000 a month. Pag nanalo ka, kontrata to.
Oh. Eh di walang lugi. Di ba? Bahala ka magnakaw ka dyan. At least nakatanggap ako. Di ba? 1,000. 3 kilong bigas. 1 spam. Magka-UTI ka pa sa alat ng spam sa Pilipinas. Yeah. Babawiin nila yan. Yeah. Hayaan mo na, ma'am. Hindi naabutan 100 years old yung mga yan. Mamamatay din yan. So yun lang mga kababayan. Ako, maraming salamat po sa inyong lahat dyan. 6,000 live viewers tayo. Pasensya na po kayo, no? Kahit 6,000 kayo dyan, maiiwan ko po kayo kasi 1 oras na po tayo. Actually, alas 10 na po. Alam nyo naman, pag tayo may mga edad na, matulog tayo ng maaga kasi pagdating ng madaling araw, magigising tayo. Kunting kagaskas lang, daga lang dumaan sa lababo, nahulog yung baso, nagigising. Alam nyo naman, pag mga may edad na tayo, kunting kagaskas, ultimo nga, apak ng ipis naririnig, di ba? Kaya kailangan matulog na tayo ng maaga, mga kababayan. Yung lolo ko noon, nahulog lang yung plato, gising. Hindi na makatulog. Ang gagawin noon, mag-init na lang ng kape. Mag-init, tapos inom kape. Hanggang umaga na yan, hindi na makatulog. Bakit? Ganon talaga pag may edad na. Diba? Kaya hanggang alas 10, matulog na tayo, bukas ulit umaga. At pagising sa umaga, huwag kalimutan magdasal na binigyan pa tayo ng panibagong buhay. Every day is blessed.